pumunta ang nanay ni Juan sa school para kausapin siya ng teacher nito. Sinabi ng teacher na si Juan ay palaging bagsak at pinakabobo na estudyante na nahawakan niya mula nung maging teacher siya. Nasaktan ang nanay ni Juan sa sinabi ng teacher kaya agad nito inalis si Juan sa school at hindi na bumalik kailanman. 20 years later, nagkaroon ng kakaibang sakit sa puso ang teacher at ang tanging solusyon ay operahan ito ng nag-iisang doktor sa hospital. Ang doktor na ito ang pinakamagaling sa buong hospital. Naging success ang operasyon ng teacher. Unti-unti niyang minulat ang kanyang mata nang makita niya ang isang gwapong doktor. Parang may gusto ito sabihin. Ngunit biglang namutla ang muka nito at biglang namatay. Nagulat ang doktor at nagduda kung bakit nangyari ito. Pagtingin niya sa likod, nakita niya ang kaibigan nating si Juan. Isang janitor sa hospital at tinanggal ang saksakan ng oxygen para lang i-charge ang cellphone niya. Anong akala mo? Naging doktor si Juan? May tatlong magkaibigan si Pedro, si Juan at si Santiago. Naligaw sila sa isang kagubatan at nahuli sila ng mga kanibal. Pinuno. Kayo amin papatayin at kakainin, pero kayo bibigyan ng tsansa para makalaya. Kayo iikot at maghahanap ng prutas at magdadala ng 10 piraso nito at babalik sa akin. Naghanap ng prutas ang magkaibigan at naunang bumalik si Pedro sa pinuno ng mga kanibal na may dalang 10 mansanas. Pinuno, ngayon ikaw amin palalayain pero ang gagawin namin ipapasok namin sa puwet mo ang 10 prutas na dala mo. Dapat hindi ka magpapakita ng emosyon, tatawa o iiyak. Unang pasok pa lang ng unang mansanas sa puwet ni Pedro ay sumigaw na siya ng aray. Agad-agad siya ay pinatay. Sakto naman na pagdating ni Juan na may dalang 10 ubas. Pinuno. Ngayon ikaw amin palalayain pero ang gagawin namin ipapasok namin sa puwet mo ang 10 prutas na dala mo. Dapat hindi ka magpapakita ng emosyon, tatawa o iiyak. Sinimulan ipasok ang ubas sa kanya ng walang problema at emosyon. Pagdating sa 10 ubas biglang natawa ng sobrang lakas si Juan. Ha. Pinatay. Nagkita si Pedro at Juan sa langit at tinanong ni Pedro si Juan, Pedro, pare isa na lang yung prutas na kailangan para makalaya ka. Buwisit ka, bakit ka natawa? Juan, pre ha, nakita ko kasi si Santiago paparating na may dalang durian. Isang gabi, natutulog si Canor kasama ang kanyang asawa. Habang mahimbing siyang natutulog ay nakita niya si San Pedro. Welcome dito sa langit. Teka, patay na ba ako? Tanong ni Canor. Sumagot naman si San Pedro ng, oo, namatay ka habang natutulog, pero di mo pa oras para mamatay kaya ibabalik kita sa lupa. Ang nakakalungkot lang ay di ka na makakabalik sa dati mong katauhan kaya mare-reincarnate ka bilang isang hayop. Biglang lumiwanag ang paligid at paggising ni Canor ay nasa kulungan na siya ng manok. Si Canor ay naging isang manok. Oy baguhan! Kailangan mo na mangitlog kundi kakatayin ka ng amo natin. Teka, di ko pa alam paano mangitlog, sagot ni Canor. Kailangan mo lang umiri ng malakas para mangitlog ka. Sagot ng kausap niyang manok. Umire si Canor at may lumabas na malaking itlog. Wow, ang laki ng itlog mo. Iri ka pa ulit, may lalabas pa yan. Umire ulit si Canor at may lumabas ulit na napakalaking itlog. Nagulat ang ibang mga manok. Wow! Sobrang laki talaga ng mga itlog mo. Sige pa, umire ka pa, may lalabas pa yan. Umire ulit ng malakas si Canor at nagising siya sa suntok at sampal. Walang hiya ka, Canor! Kadiri ka! Ba't ka tumatay sa kama? Masyado naboboring si Juan at uwing-uwi na siya sa klase niya. Pagkaraan ng ilang minuto, dumating na ang kanilang guro. Sabi ng guro, magtatanong ako at ang unang makakasagot ay mauuna ng umuwi. Ang saya-saya ni Juan. Sa isip niya kapag makasagot siya, ay mauuna na siyang makakauwi. Nagtanong ang guro. Ang tanong, sino ang nagsabi ng, ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa mabahong isda? Naunang nagtaas ng kamay ang kanyang kaklase. Ma'am! Ma'am! Sabi ng guro. Sige, Pedro, ano ang sagot? Sagot ni Pedro, Jose Rizal. Ma'am! Sabi ng guro. Correct! Sige Pedro, makakauwi ka na. Banas na banas si Juan dahil naunahan siya ni Pedro. Nagtanong ulit ang guro. Sino ang nagsabi ng, we shall make this nation great again? Naunahan na naman ng kanyang kaklase, si Juan. Ma'am! Ma'am! Si President Ferdinand E. Marcos Sr. Galit na si Juan dahil naunahan na naman siya ng kanyang kaklase. Tama ka, Simon!
Sabi ng guro, pagtalikod ng guro ni Juan, sumigaw si Juan, "Mga bobo!" Nagulat ang guro at ang sabi, "Sinong nagsabi nun?" Sagot ni Juan, "Ma'am, si Larry Gadon. Babay mga classmates."